Umaasa si US President Donald Trump na mauuwi sa kasunduan ang kasalukuyang komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trump, may major points of agreement umano ang dalawang panig at naniniwala siyang nais na rin ng Iran ang kapayapaan, dahilan upang magbigay siya ng panibagong pagkakataon para sa diplomasya. Now Iran has one more opportunity to end its threats to America and our allies, and we hope they take it. Samantala, batay sa mga ulat, kinumpirma ng isang senior Iranian Foreign Ministry official na nakatanggap sila ng mga panukala mula sa US sa pamamagitan ng mediators. Kasalukuyan nila itong nire-review at maaaring magsilbing paunang hakbang bago ang formal na negosasyon. Gayunman, nilinaw ng Iran na wala pang direktang usapan sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng positibong pahayag ni Trump. Kasunod nito, ipinagpaliban din ng US ang planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran at nagbigay ng 5 araw na palugit depende sa magiging resulta ng patuloy na komunikasyon. Lumilitaw din ang papel ng Pakistan bilang mahalagang mediator sa posibleng negosasyon, habang ang Oman ay patuloy din kinikilalang tradisyonal na tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakaraang usapan. Sa kabila ng mga senyales ng diplomasya, nananatiling hindi malinaw ang magiging anyo ng anumang kasunduan, kabilang na ang usapin sa nuclear program ng Iran na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang panig. Airstrikes at pagputok ng missile ay tapos na. Ipinahayag ni US President Donald Trump na may complete and total ceasefire. Pero ang tanong ng mundo, totoo bang natapos na ang lahat o umpisa pa lang ito ng panibagong yugto? Pero hindi rin maitago ng mga eksperto ang agam-agam. Habang bumagal nga raw ang nuclear enrichment ng Iran dahil sa pambobomba ng US, baka naman mas tumapang palalo ang loob ng Tehran na magtuloy-tuloy sa pagbuo ng bomba sa hinaharap. Ayon kay Trump, ito ay digmaan na pwedeng tumagal ng taon at wasakin ang buong gitnang silangan. Pero hindi ito nangyari at hinding-hindi mangyayari. Ayon sa White House, si Trump mismo ang tumawag kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para ayusin ang kasunduan. Sa likod ng lahat, may papel din daw ang gobyerno ng Qatar sa pagbroker ng deal. Pero teka, hindi basta-basta sumang-ayon ang Iran. Ang kanilang foreign minister ay nagsabing titigil sila sa opensiba kung titigil din ang Israel. Ibig sabihin, habang tahimik ang iba, ang Iran ay nagiiwan pa rin ng banta, isang babala, na posibleng muling sumiklab ang gulo kung magkamali ang kabilang panig. Bilang bahagi ng military gamble, binomba ng US ang 3 major nuclear facilities ng Iran: Fordo, Natanz at Isfahan. Gumamit pa ng 30,000-pound bunker busters at Tomahawk missiles. Ayon sa Vice President J.D. Vance, ito ang reset moment ng buong rehiyon. Sa TV, sinabi niyang kung magtatangkang gumawa ulit ng nuclear weapon ang Iran, haharap sila sa isang napakalakas na sandatahang lakas ng Amerika. Lunes din ang maglunsad ng retaliatory missile strike ang Iran sa US base sa Qatar, ang Al Udeid Air Base. Pero sabi ni Trump, 13 sa 14 na missiles ay naharang ng US defense systems. Wala raw nasaktan, wala ding nasawi. Habang bumagsak ang oil prices sa $65 per barrel, ang ceasefire ay isang hakbang, pero kung may susunod pang yugto ng digmaan, yan ang di patiya. Ang epekto sa buong mundo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ramdam ito ng buong mundo. Hindi lang ito usapin ng Middle East, tumataas ang presyo ng langis, nagiging unstable ang ekonomiya at lumalaki ang takot sa global conflict. Kahit malayo ka sa lugar, apektado ka pa rin. Sa gasolina, sa presyo ng bilihin, sa ekonomiya ng bansa. Ito ang epekto ng global interconnection, diplomatic at military alignment. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimula ang mga bansa na magtipon para sa isang coordinated response. Nagkaroon ng emergency meeting sa Riyadh na dinaluhan ng iba't ibang bansa mula sa Middle East at iba pang rehiyon. Layunin nilang maglabas ng unified position laban sa mga pag-atake. Nagresulta ito sa isang joint statement na kumokondena sa mga aksyon at binibigyang diin ang karapatan ng bawat bansa na ipagtanggol ang sarili. Ito ay isang malinaw na hakbang patungo sa mas malawak na koalisyon. Sa puntong ito, malinaw na ang Saudi Arabia ay hindi lamang umaasa sa depensa. Mayroon silang isa sa pinakamalaking defense budget sa mundo. May advanced missile defense systems at modernong air force. Ang kanilang mga fighter jets ay handa para sa counter-strikes. May kakayahan silang tumama sa mga target sa loob ng kalaban kung kinakailangan. Bukod dito, may mga strategic partnerships sila na maaaring magbigay ng karagdagang suporta kung lalala pa ang sitwasyon. Sa ngayon, ang buong rehiyon ay nasa mataas na alerto.
Ang mga energy facilities ay target, ang mga lungsod ay nasa panganib, ang mga bansa ay naghahanda. Ang tanong ngayon, hanggang saan ito aabot? Maiiwasan pa ba ang isang mas malaking digmaan o ito na ang simula ng isang bagong yugto ng conflict sa Middle East? At kung mangyari iyon, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito? Naku po! Nakakatakot na to. Saudi galit na sa ginagawa ng Iran. Amerika tutulong ba? Isang refinery sa gitnang silangan matatagpuan sa Jubail Petrochemical Complex, Saudi Arabia. Isang lugar na kritikal sa produksyon ng enerhiya at mahalaga sa ekonomiya ng buong rehiyon. Kasabay nito, nagkaroon ng emergency meeting ang mga foreign ministers mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Isang pagpupulong na hindi pangkaraniwan, kundi bunga ng lumalalang tensyon. Sa likod ng mga saradong pinto, pinag-usapan ang sunod-sunod na pag-atake sa mga oil at gas facilities sa rehiyon, mga pasilidad na hindi lamang sumusuporta sa ekonomiya ng mga bansa, kundi sa buong mundo. Ayon kay Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, hindi namin itinuturing na nagkataon lamang ang mga pag-atake na ito. Ibig sabihin, para sa Saudi Arabia, hindi ito simpleng insidente. Ito ay isang planadong hakbang, isang serye ng aksyon na may malinaw na layunin. Dagdag pa niya, ang kaharian ay hindi magpapadaig sa anumang pressure. Sa halip, ayon sa kanya, ang pressure na ito ay maaaring magdulot ng mas matinding tugon. Isang babala, isang pahiwatig na handa silang lumaban kung kinakailangan. May karapatan kaming magsagawa ng aksyong militar kung kinakailangan. At kung darating ang panahon, ang pamunuan ng kaharian ay gagawa ng nararapat na desisyon. Isang desisyon na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Habang patuloy na tina-target ang kanilang mga yamang ekonomiya, lalo na ang mga oil at gas facilities, patuloy ding naaapektuhan ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi lamang ito usapin ng military, ito ay usapin ng ekonomiya, ng trabaho ng pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabilang panig, nananatiling aktibo ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng kanilang military structure. Kasama ng kanilang mga opisyal at mga leader sa parlamento, ipinapakita nila na hindi sila basta aatras. Para sa kanila, ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng kanilang depensa. Isang tugon sa mga presyur mula sa labas ng kanilang bansa. Habang tumatagal, lumalalim ang hidwaan at mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Sa gitna ng tensyon, ang mga energy facilities, mga refinery, gas fields at industrial hubs ang nagiging pangunahing target. At sa bawat pag-atake, hindi lang gusali ang nasisira, kundi ang kumpiyansa ng merkado. Ang epekto nito ay mabilis na kumakalat. Tumataas ang presyo ng langis, nagiging hindi stable ang supply, at nagkakaroon ng takot sa global economy. Sa mga bansang umaasa sa imported fuel, ramdam agad ang epekto. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ibig sabihin, kahit malayo ka sa gitnang silangan, apektado ka pa rin. Habang lumalala ang sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader ng bansa. Isang maling hakbang pwedeng magdulot ng mas malaking krisis. Isang maling interpretasyon pwedeng mag-trigger ng mas malawak na labanan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang bagay ang laging pinagpipilian: diplomasya o puwersa. May mga naniniwala na dapat pag-usapan ng lahat na may solusyon sa negosasyon. Pero may mga pagkakataon din na ang aksyon ang nagiging sagot. At dito pumapasok ang tanong, hanggang kailan pipiliin ang diplomasya? At kailan magsisimula ang aksyon? Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level sa buong rehiyon. Ang mga military forces ay nakaantabay, ang mga defense systems ay aktibo, at ang mga mata ng buong mundo ay nakatutok sa bawat galaw. Hindi na ito simpleng regional issue. Ito ay isang global concern dahil ang gitnang silangan ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng enerhiya sa mundo. At anumang kaguluhan dito may direktang epekto sa lahat. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang malaking tanong ang unti-unting lumilitaw. Makikialam na ba ang Amerika? Bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang desisyon ay may malaking epekto sa direksyon ng sitwasyon. Kung pipiliin nilang makialam, posibleng lumawak ang conflict. Kung hindi naman, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Sa puntong ito, walang malinaw na kasagutan. Pero isang bagay ang sigurado, ang mundo ay nakamasid. At habang tumatagal, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Isang maling hakbang na lang,
Pwedeng magbago ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. Ito na ba ang simula ng isang mas malaking digmaan? Ano sa tingin mo? Ikomento mo sa ibaba.